At sa detalye ng ating balitang national, suspended LTFRB Chief Guadis cleared sa korupsyon. Ang detalye mula kay kapartner Bal de Villagracia. Kapartner Bal. Gumaan ang loob ni Suspended Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Sir Philo Guadis III matapos cleared na ito sa issue ng korupsyon sa kanilang ahensya. So naging hearing kamakailan ng House Committee on Transportation na isa itong komitat ang nag-akusa kay Guadis na si dating LTFRB Jeffrey Tumbado dahil bigyan ito mapatunayan ang sinasabi niyang korupsyon. Pinangunahan sa Party List Representative Rodando Marcoleta ang nabanggit na hakbang dahil paulit-ulit lang naman na sinasabi ni Tumbado na wala pala siyang personal na kalaman sa kanyang isiniwalat. Bago naman ang committee hearing sa Kamara ay binawi na ni Tumbado ang kanyang allegation sa LTFRB. Matapos rin ang pagbaliktad ni Tumbado ay pinanawagan na ng 7 major transport groups kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ibalik bilang chairman ng LTFRB si Guadis. Samantala, maliban kay Guadis ay idinawit rin ni Tumbado sa Department of Transportation Secretary Jaime Bautista sa kanyang walang basahang akusasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal si Bal de Villagracia, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, PNP handang magpadala ng contingency sa Masbate makarang mapatay ang kandidato ng BSKE. Ang detalye mula kay kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bernard. Nakahanda nga ang Philippine National Police o PNP na magpadala ng contingency sa Masbate City. Matapos mapatay sa pamamaril ng isang kandidato sa pagka-barangay Kagawad at ikinasugat naman ng isang incumbent barangay chairman. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acosta Jr. na tukoy na ng pulisya mga suspect at kasalukuyang tinutugis. Sa inisyal investigasyon, nasa puro ng mga biktimang sina Joseph Martinez, incumbent barangay chairman, at Judy Pintor, kandidato sa pagka-barangay Kagawad, na magkaroon ng komisyon makarang dumating ang kanilang katunggali. Agad na pinaputukan ang mga biktima. Ikinasawi ni Pintor at ikinasugat ni Martinez. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya at upang maiwasan ang kalintulan ng insidente habang papalapit ang halalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At iba pang mga balita, bis ROTC na binuo ni Senator Tolentino maaaring pagbula ng beauty queen ayon sa presidente ng Mutya ng Pilipinas. Ang detalye mula kay kapartner Almar Porzuelo. Kapartner Almar. Lumilipat ng mga ang Mutya ng Pilipinas Presidente si Cory Quirino matapos ang ginawang Miss ROTC 2023 na ginanap sa Cuneta Astrodome sa Pasay City. Ayon kay Quirino na ang nasabing aktibidad ay magandang source para sa mga beauty pageant organizers na makadiscover ng mga bagong international beauty queens. Dagdag pa nito na mga nanalo at sumali sa Miss ROTC 2023 ay maaaring sumali sa mga beauty pageant sa Pilipinas at handa silang tulungan ng mga ito sa paghubog ng kanilang mga talento. Matatandaan ng Miss ROTC ay bahagi ng ROTC Games na binuo ni Senator Francis Tolentino upang mapukaw ang pagiging makabayan ng mga kabataang Pilipino. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumalang mga Porzuelo, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At dagdag pang balita, 3 suspect arestado sa bypass operation sa Pampanga. Mahigit 100,000 na halaga ng syabong na kumpiska. Ang detalye mula kay kapartner Jimmy Mendoza. Kapartner Jimmy. Sinagawang bypass operation sa Barangay San Francisco noong Lunes ng gabi ng October 23 ang papasalukuyan sa sinagawa nila sa report ng PDEP mga leader yung Secretary Director General Jorge Hindulaso. Inilala mga nahulog suspect na sina Yolanda Texon alias Dang 42, Joseph Bayan alias Sepset 41, Joselito Katap, David 44, mga kapa-residente ng Mabalacat City, Pampanga. Nakuha sa mga suspect ng 15 gramo ng shabu, bypass money at saring paraphernalia. Ang operasyon sinagawa ng PIDEA Aurora at Pampanga Provincial Office at PIDEA Regional and Special Enforcement Section. Kasong paglabag sa anti-drug law o kilala bilang comprehensive dangerous na kakaputasan ito ang sasampa laban sa mga nahuling suspect. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, Jimmy Mendoza sa kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At para sa uling detalye ng ating Balitang National America, muling tiniyak ang ironclad commitment sa Pilipinas hingil sa West Philippine Sea. Ang detalye sa pagbabalik ni kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bernard. Tiniyak nga ng Estados Unidos ang kanilang suporta sa Pilipinas sa panibagong pangharas ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa resupply mission sa Ayungin Shoal.
Itong napag-usapan sa telepono ni U.S. National Security Advisor Jake Sullivan at National Security Advisor Secretary Eduardo Año. Sa pag-uusap ng dalawang opisyal, tinalakay nila ang mga nakatakdang aktibidad ng U.S. Armed Forces at Armed Forces of the Philippines upang mapalakas ang kanilang alyansa. Muling binigyan din ni Sullivan ang ironclad commitment ng U.S. sa Pilipinas. Nakahandaan niyang ipagtanggol ang Amerika at Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty sakaling magkaroon ng pag-atake sa puwersa sa West Philippine Sea. Para sa Diyos, sa Pilipinas, kong mahal. Bernard Ferrer, sa partner mo sa Balita, Servisyo.